Magandang araw po sa lahat. Ako po ang unang taga-ulat ng pangkat 11. Ang topiko po namin ay tungkol sa pagbasa, katuturan, kahalagahan at proseso at teorya. Pag sinasabing pagbasa, ano ang nasa isip ninyo? Upang mas maintindihan natin, aking babasahin kung ano ang ibig sabihin ng pagbasa. Ang pagbasa ay proseso ng pag-unawa sa mga mensaheng nais ibahagi ng may akda sa babasahing kanyang isinulat. So, ibig sabihin, ang pagbasa pala ay isa itong proseso upang mas maunawaan mo kung ano ang mensaheng nais ipahiwatig ng may akda. At meron tayong tatlong kadahilanan dito kung bakit mahalaga ang pagbasa. Pero unang-una sa lahat, kailangan marunong tayong bumasa kasi wala namang saysay kahit gaano pa kaganda ang mensahe na nais ipahiwatig ng may akda kung hindi naman tayo marunong magbasa. So, ang unang kadahilanan dito kung bakit mahalaga ang pagbasa ay ito ay kailangan ng tao upang hindi siya maiwan ng takbo ng panahon, lalo na ngayon na maraming bagong kaalaman ang natuklasan sa pamamagitan ng kaalamang panteknolohiya. So, sa ating panahon ngayon, lalo na umuusbong na ang makabagong pang-teknolohiya, marami na tayong mga plataforma kung saan pwede tayong makabasa. Halimbawa nito ay yung sa Facebook. Marami ng mga balita ngayon na ipopost na lang sa mga plataforma tulad ng Facebook. Halimbawa nito, yung Pag-asa, may update sila kung ano na ang kalagayan ng ating panahon, kung meron bang mga paparating na bagyo o di kaya may mga lindol. So, sa Facebook na nila, kadalasan pinopost yung balita. So, malaga ang pagbasa kasi kung halimbawa hindi ka nagbabasa at merong sinasabi ang Pag-asa na kailangan mong lumikas kasi mayroon ng paparating na bagyo at maaring maapektuhan ng iyong lugar o di kaya maabot ng baha or may landslide. So, kung hindi ka nagbabasa at hindi mo nakita kung ano ang update ng Pag-asa, maaring hindi ligtas ang iyong buhay kasi hindi ka nga nagbasa. Pangalawang kadahilanan kung bakit mahalaga ang pagbasa ay mainam itong pampalipas oras dahil bukod sa maituturing itong solusyon sa pagkabagot at may mga aral pang makukuha sa mga akdang pampanitikan na maaaring maging gabay sa pananaw sa buhay. Halimbawa nito ay yung pampalipas oras na pagbabasa ay yung sa Wattpad o di kaya e-book. Isa yan sa mga halimbawa ng pagbabasa bilang pampalipas oras. At hindi ka lang nagbabasa dahil ito'y ginagamit mo pampalipas oras. Meron ka ring matutunan na aral tungkol sa pag-ibig. Pwede mong gamitan kalaunan bilang gabay sa iyong sariling desisyon sa buhay. Ang pangatlong kadahilanan kung bakit mahalaga ang pagbasa ay sa pamamagitan nito, maaaring makatuklas ka ng karunungan sa iba't ibang larangan tulad ng filosofiya, agham, humanidades, medisina, at marami pang iba. Ibig sabihin, kung masipag ka lang talagang magbasa, tsak na may matutunan ka sa kung ano yung binasa. Halimbawa nito sa medisina, kahit na wala kang alam tungkol sa medisina at hindi mo ito napag-aralan, kung mahilig ka lang magbasa tungkol sa kung ano ang mga pangunang lunas, maaring matutunan mo ito kahit hindi mo na ito maaring meron kang kaalaman nito kahit na hindi mo ito napag-aralan. So, ito lamang ang aking ulat. Ang susunod naman ay ulat ni Binibining Catherine Abueva. Karugtong ito sa aking training na nagre-report sinauna. So, ang aking topic,
o pamagat is proseso ng pagbasa. So, ito ay kung paano natin babasahin o ano ang ating ginawa sa tungkol sa pagbabasa. Ang pagbasa sa akda gumagamit ng persepsyon o pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo. So, katulad ng nagbabasa tayo ng pocketbook o libro, at meron itong mga akda o mga nakasulat na mayroong mga simbolo o mga hindi natin naintindihan. Pero sa katapusan, pang-apat, pagsama-sama at pag-uugnay ng mga bagong kaalamang mula sa binabasa at dating kaalaman, pag-uugnay ng binabasang teksto sa mga karanasan ng pambabasa. So, mayroon ding mga pinagsama-sama o pag-uugnay. May mga iba't ibang nagsusulat na ang kanyang ipinahawatig o sinulat para sa mga mambabasa tulad ng mga writer. May iba't iba talagang mga writer na nasa kanila talaga ang ginagawa. Like, halimbawa, magsusulat sila ng nasa kanya talaga yung mga karanasan o nasa kanila ang karanasan na ginagamit nila upang isulat o ipahiwatig sa kanilang mga mambabasa na sa sarili nila na ganito na isulat ko to para may inspirasyon o may mga mambabasa na ma-inspire sa mga sinusulat ko na ganito, or sa karanasan ko na may mga tao talagang ganito, so maintindihan nila ako. So may katulad talagang mga ganyan na nasa may mga teksto na binabasa natin na nasa karanasan ng mga gumagawa ng mga teksto o mga writer. So, tayong mga mamabasa, may mga reaksyon talaga tayo na o makakaunawa tayo sa mga binabasa natin na iba't ibang mga akda o mga teksto na mababasa natin na maipapahiwatig o na sa atin talaga yung mga ating mga binabasa ng mga ganun na yun lang ang mga proseso ng pagbabasa. So may yung apat na proseso ng pagbasa. So ulitin ko yung apat na proseso ng pagbasa: ang pagbasa sa akda, ang pag-uunawa sa binabasa, ang reaksyon sa binabasa, pagsama-sama at pag-uugnay sa mga binabasa. So, yun ang apat na proseso ng pagbabasa na may pansara sa ating sarili na kung paano natin maunlad yung pagbabasa natin. Yan lang. At ang aking iulat naman ay tungkol sa teorya ng pagbasa. Ang unang teorya, ito ay ang teoryang bottom-up. Ang teoryang bottom-up ay ang pagbasa na gikan sa pag-ila sa mga letra ug tunog, pagkahuman gitipo-tipo para makabuo og mga salita ug pangungusap ng isang
mas malaking larawan. Halimbawa nito, ani kanang usa ka bata na makabalo na mibasa og word or salita ng kato. Sa pamamagitan ng mga letra K, A, T, O, pagkahuman gitipo-tipo para makabuo og word nga kato. Ang pangalawa naman ay ang top-down or teoryang top-down. Ang pagbabasa kuno gagikan sa pagsabot sa konteksto ug layunin sa pagbasa. Ang mambabasa kay gigamit nila ilang kaalaman sa mundo ug karanasan para hulaan ang mga salita o pangungusap. Kanini our example is kanang kung ang usa ka bata nagbasa og usa ka story or kwento kabahin sa isang pusa, pwede niyang gamiton iyang nakatunan about sa pusa para hulaan ang mga salita tulad ng meow. Ang pangatlo naman ay ang teoryang interaktibo. Ang example ani niya is kanang pagsabot sa usa ka tawo sa usa ka panghitabo ay pwede mabag-o depende sa iyang karanasan or kaagi ug sa relasyon sa mga tawo ug butang sa palibot. Sa pamamagitan ng pag-uusap, pakikipag-ugnayan ug pagpapaliwanag, maaring mapabuti ang unawa o pagsabot sa usa ka tawo o magkaroon ng mas malawak na pananaw. Ang pang-apat naman ay teoryang eskema. Ang pagbasa kuno kay nakasalalay sa mga eskema ng mambabasa o mga pre-existing na kaalaman o karanasan. Ang mga eskema nagtabang sa mamabasa para masabtan ang teksto o ma-integrate ang bagong impormasyon sa kanilang iniiral na kaalaman. Ang example ani niya or halimbawa kay kung ang usa ka tawo or ikaw nagbasa ka og usa ka libro kabahin sa mga hayop ug naa na kay kaalaman or nahibal-an kabahin sa mga hayop, pwedeng or nimong hulaan hulaan nga naay mga paboritong pagkaon ang mga hayop. Habang binabasa mo ang akda, inuugnay mo ang mga bagay o ideyang impormasyon sa imuhang unang kaalaman o nahibaluan kung sinasabi ng teksto na ang isang panda ay kumakain ng kawayan, maaaring pagtibayin nito ang naunang kaalaman ng mambabasa tungkol sa panda.